Muling nagsama-sama sa isang prayer rally para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang solid DDS supporters at Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement para ipaabot ang kanilang hinaing na sana mabigyan ng hustisya ang dating Pangulo at para maipakita rin nila ang kanilang matibay na suporta para sa Duterte senatorial candidates. Si Guy Saito magbabalita. Sa kabila ng kanilang pagiging-abala sa trabaho, hindi nagpahuli ang mga overseas Filipino worker dito sa Japan na maglaan ng oras sa isang prayer rally upang ipakita ang kanilang taus-pusong suporta sa itinuturing nila na pinakamahusay na dating leader ng Pilipinas. Walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtipon-tipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa Keiyaki Kaikan sa Gamihara, Japan, araw ng Linggo, Abril 20. Pinangunahan ito ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement at nakiisa rin ng iba't ibang grupo, kabilang ang Maisog Japan, Republic for Peace and Unity or RDPU, ilang mga vlogger at solid DDS supporters. Naging emosyonal ang mga kababayan natin habang mataimtim na idinalangin na sana'y mabigyan ng hustisya at makauwi na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatay, ang sakit talaga ng loob ko nung makita ko yung ginawa nila kay tatay. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo sa Pilipinas kahit sa masyado na ako emotional. Maliit eh. Maano ko pag sa maigsi. Yung 6 na taon napakaigsi para sa amin na nakita namin gumaganda ang Pilipinas. Sana tuloy-tuloy pa rin, di ba? Yun, hanggang ngayon, kaya patuloy akong sumusuporta kay Tatay Digong. Ang one sa feedback at saka project ng Duterte administration na hindi makakalimutan ng tao is ang NTF-ELCAC. Kasi yun yung nagpabago sa takbo ng ekonomiya. In what way? Yung farm to market road na ginagawa ng NTF-ELCAC. So kahit sinong local chief executive na-appreciate yung ganong projects. And about sa OFW naman, bumalik na ulit sa administrasyong ito. Yung tanimbala, dati wala na yan. And then, bumalik na din yung naiya sa dati niyang anyo na pilit binago ni President Roa Duterte noon. At hindi matutumbasan yung pagmamahal ni President Duterte sa mga OFW. Tinuring kaming mga buhay na bayani ni PRD, kaya sa abot ng aking makakaya, gumagawa ako ng paraan para makatulong sa mga bata na nangangailangan sa aming lugar. So maraming salamat po. Nagbigay rin ng mensahe ang dating PCOO Undersecretary na si Dr. Lorraine Badoy kaugnay sa pagbaba ng trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I'm very happy to be here for a lot of reasons, pero yung unang rason, napakasarap makita at makilala ang mga taong nagmamahal kay PRRD. Ang mga taong wala nang pakialam sa Pilipinas, pero mahal niyo pa din ang Pilipinas. At alam ko kung saan pa kayo nanggaling para lang makiisa sa atin dito ngayon. So maraming salamat at gusto ko din makita at makilala kayo na kung sino ang ibibigay natin ng buhay namin. So, thank you. Sa isang totoong demokrasya, ang totoong natatakot ay ang mga nakalulog sa pwesto, hindi ang taong bayan. Takutin natin ito mga magnanakaw, ito mga abusado na ito. Tuturuan natin sila ng leksyon. Ang ibig sabihin nito, tinuturuan ng Pilipino that we are not Filipinos for nothing. Tinuturuan na natin sila ang mga palagi tayo ni President Rodrigo Duterte na ipinakita ng isang Pangulong totoong nagmahal sa atin kung paano magmahal ng Pilipinas at hindi tayo natatakot. Samantala, naniniwala naman ang mga OFW sa Japan na malaki ang maitutulong ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sakaling mailuklok siya sa Senado. Half of my life is in Japan na. So for 15 years and I'm 32 years old. So
yung nagbago ng buhay ko, yung disiplina ng Japan. Alam niyo naman dito, respetado yung mga tao kahit kanino. So yun yung nakikita ko na way ng KOGC. So nakikita ko yung mga supporters and followers and yung mga taga KOGC, very organized, very disciplined, very respectful. So ano ba kailangan ng Pilipinas sa ngayon? Yun. Samantala, nagpaabot naman ang panawagan ng ating mga kababayang Pilipino sa lahat na maging matalino sa pagpili ng kandidatong ihahalal sa darating na halalan. Dapat tiyaking may paninindigan at tunay na pagmamahal at malasakit sa ating bayan ang bobotong kandidato. Mula rito sa Kanagawa, Japan, ito si Guy Saito, ang Global Citizen Correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.